Eto na nga ang sinasabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, na hindi siya nagtitiwala dito sa pinaggagawa ng grupo ni Ngagva. Lalong-lalo na itong questionableng paglaban daw di umano ni BBM, mga kababayan, dito sa mga kurakot sa flood control. Na hanggang ngayon, mga kababayan, walang napuntahan. Sabi ni VP Sara, kung talagang seryoso ka dyan, isang araw pa lang ay tapos na yan. Kaya, walang duda si VP Sara, mga kababayan, na mayroong nilulutong kababalaghan ang mga bangag na iyan. Eto na nga, presenting ang kanilang niluluto ngayon, mga kababayan, nilagang boying. Binulgar na ni ate, mga kababayan, super ate, Amy Mangga Marcos. Nabalak nila, mga kababayan, ilagay na ombudsman ito si Boying Rimulya nang sa gayon makasuhan nila ang mga Duterte, mga kababayan, bilang plan C na bago mag 2027 mapakulong na nila si VP Inday nang walang piyansa, mga kababayan, para hindi na matatakbo sa pagka-presidente. At ang animal pa, mga kababayan, ang kagunggungan. Etong si Boying Rimulya, mayroon tong kaso sa ombudsman dahil sa pagdukot nila kay PRRD. Anong sinabi ngayon sa media? Ginawa lang doon niya iyon, mga kababayan, para safe daw si Tatay Digong na maidala doon sa ICC. Ang mga animal, malinaw na kidnapping ang sabi ni Tatay Digong against his own volition. Pinadala nitong sinabuying ying, mga kababayan. Kapag ito sabi ni Amy, mga kababayan, this week daw, malamang sa malamang, madidismiss daw yung mga kaso ni Boying sa ombudsman. Kapag mangyari yan, mga kababayan, eto na ang mapipili talagang ombudsman, next ombudsman. Kapag mangyari yan, at magiging presidente si Sara, pati yang nag-dismiss sa kaso, mga kababayan, ni na Boying dyan, dapat panagutin. Bakit kayo nagdi-dismiss? Hindi nyo nga dininig ang kaso. Malakas ang ebidensya, mga kababayan, hindi pa nga sumagot ang Korte Suprema, di ba? Tapos i-dismiss na nila within this week daw, mga kababayan. Panoorin niyo po, Sa panayam naman sa media, sinabi ni Rimulya na maghahain siya ng motion para agad na maresolba ang reklamo na inihain sa agad na maresolba? ombudsman. Samantalang, ang daming kaso na nakafile dyan sa ombudsman, mga kababayan, na hindi pa rin nadidinig. Ikaw, special ka? Malakas pa nga yung ebidensya laban sa inyo dahil documented lahat ng whole Philippines ang nakakita, mga kababayan, sa ginawa nitong kababuyan. Pag ma-dismiss na yan, mga kababayan, goodbye Philippines. God save the Philippines. Pugat ang reklamo na inihain ni Senador Amy Marcos kaugnay ng pagkakaaresto ng international criminal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hoy, ombudsman, huwag kayong mag-decide na ipag-dismiss yan na wala man lang kayong narinig sa Korte Suprema. Ano kayo? Ito rin Korte Suprema, mga kababayan, kapag wala rin nire-release tungkol doon sa pagdukot kay PRRD. Hanggang ngayon, nilimliman, mga kababayan, malapit nang mapisa. Gate ni Rimulya, ginawa niya lang ang kanyang trabaho para madala ng maayos at ligtas si Duterte sa ICC. Wow! Para safe daw na madala si PRRD sa dahig, mga kababayan. Let's check ka. Jablok kang, Rimulya ka. Para safe na dalhin sa dahig. Kinidnap nyo nga labag sa kanyang kagustuhan. Grabe ng kasamaan nitong, ay nako. Kinontra pa natin si Roque, mga kababayan, na nanghihikayat, mga kababayan, na kumilos na ang mga tao. Sabi natin, wag na, antayin na lang natin. Pero, pag ganitong mga animal na, mga kababayan, mga hakbang na naman ng mga bangag, hindi natin masisisi si Roque. Hindi natin masisisi si Roque na magtawag, mga kababayan, na kumilos. Ay, nako. Detention sa The Hague. Ito raw ang tamang gawin para harapin ng dating Pangulo ang kaso laban sa kanya. Ginawalan doon nila yun para safe. Kinidnap nyo. Dinukot nyo against his will. Wala man lang sa korte, mga kababayan, di ba? Local court. Hindi nila inantay. Sabi pa ni Tatay Digong, bukas na lang. Hindi pa rin, mga kababayan, sa pilitan. Sa isang press conference naman, isiniwalat ni Senador Marcos na may impormasyon umano siyang natanggap na balak na italaga si Rimulya bilang susunod na ombudsman. Ito raw ay para umano maipakulong si Vice President Sara Duterte at mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hindi raw kasi nagtagumpay ang isinusulong na People's Initiative at impeachment. Paano kung mga kababayan, hindi sila magtagumpay sa Plan C? Wag naman sana, mga kababayan. Baka may plan D pa na mapagurgur na talaga si VP Sara. Hindi malayong mangyari yan sa mga animal na mga kababayan, mga bangag.
Sige, gawin nyo. Di ba sabi ni BP Inday, kapag siya namatay, ang tatlo, babalikan ng sinasabi niyang mga kababayan, kinausap na niya. Laban sa bise. Pinipressure na rin umano si Acting Ombudsman Dante Vargas na ibasura itong reklamong inihain niya laban kay Remulla. Pinipressure. At ang nakakapagtaka mga kababayan, yung acting ombudsman na sana, merong di ba pag alis ni Martires, merong acting ombudsman. Ayun mga kababayan, nag-resign na. Hindi nila makontrol Hindi daw yun nagpapasuhol mga kababayan, nagpapasulsol ng ganyan. Matuwid daw yun mga kababayan. Ginipit. Dinawit nila sa mga flood control na naman. Mukhang ganyan. Napilitan mga kababayan mag-resign. Malis. Resign nag-back out lang bilang acting na ombudsman. Ayun mga kababayan, nagtalaga ng bago si Bangag. Ay, nako, ngag-ngag. Pakinggan natin ang pahayag ni na Senador Marcos at Secretary Remulla. And I think that we were able to... Ito akala natin isang bulating na lang mga kababayan, naka-recover pa. Diba? Munti ka na itong matsugi mga kababayan. Naka-recover ang animal. Ay, Diyos ko. Masamang damo talaga mga kababayan, Peacefully bring him abroad. Para peacefully, dala daw si Tatay Digong mga kababayan sa dahig. Anong batas ang sinunod mo, Boyinging? Batas Marcos? The charges against him without hurting anybody. Wow, without hurting. Anong ginawa nyo kay Tatay Digong? Frustrated murder yun mga kababayan. Pwedeng mamatay si Tatay Digong nun. Ang taas-taas ng sugar niya hindi nadala yung mga medicine mga kababayan dahil hindi na pinayagang mag-pack up. It's the most peaceful way. Walang medical clearance. The third attempt is lawfare at its very... Ang anak nun mga kababayan nahuli na doon sa package na damo. Palabas. Mabilis pa sa alas 5. worse. In prison, in Daisara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by Sana ay may ikaw mauna ang makulong, ikulong ni Remulla. Tingnan natin kung anong reaksyon ni BBM mga kababayan, kung tatawa lang ba. Hindi ko alam yun. Ganyan-ganyan si BBM, Kung ikaw mauna ay siguro may time pa si Sara na mag-sacrifice ka na lang. Ikaw unang magpahuli kay Boying and then itatago namin si Sara. The new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail. Paano mag-plunder na Wala ngang asunto sa kawa. Until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP. Tapos ang problema mga kababayan, yung JBC, isa sa miyembro doon mga kababayan, si Luis Strong Animal. Yung gustong mag-warrantless arrest sa mga vlogger mga kababayan, dapat hulihin daw on the spot. Kapag nagkalat ng wrong info, fake news, wala nang warrant mga kababayan. Animal. Yan pa ang isa sa miyembro ng JBC, Judicial and Bar Council. Wow! Na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be... Sige, Amy, ha? Gawin mong trabaho mo. Harangan mo yung pagka-ombudsman ni Boying. So, supportahan ka namin bilang senador. Hanggang dyan lang. Kahit pa ulit-ulit ka dyan bilang senador. Huwag ka lang level up. So, supportahan ka naman. Kahit hindi ka binoto last time sa pagka-senador, mga kababayan. Iboboto ka namin kung paharangan mo yan si Boying. Senador lang. Balik sa iyo, Ruth. Pero Camille, yung sinasabi kanina ni Senator Amy na posibleng si Remulla na nga yung maging susunod na ombudsman, may tugon ba dyan si Secretary Remulla? Wow, assuming ang mga animal mga kababayan. Grabe talagang Ruth, ay, nako. magkomento ni Kabangagan. Secretary Remulla sa mga Kabangagan. kahayag na yan. Dapat nga mga kababayan, hindi yan nagpapa-interview yan si Remulla. Epal din yan Senadora Amy Marcos, pero kanina iginiit ni Remulla sa JBC panel na kung siya yung maitalaga na susunod na ombudsman, hindi siya papayag na magamit ang opisina. Ulul!
Natural, may aamin bang magnanakaw mga kababayan? O kasabihan lang yan ha? Mayroon bang aaming magnanakaw? Sa away politika, giit ni Remulla away politika. dapat maging patas at may sapat na ebidensya bago maghain Patas sa mukha mo. Yung anak mo, ang daling na absuelto mga kababayan. Walang kahirap-hirap. ng anumang reklamo labon sa isang nako. opisyal o kawani ng gobyerno. Anong ginawa nyo kay Tatay Digong? Patas ba yun? Si Senador Amy Marcos sa ombudsman bid ni Justice Secretary Crispin Remulla. Yan si Remulla mga kababayan, no? Dapat, malapit na yung magsiswimming mga kababayan sa dagat-dagatang apoy. Dapat nagbagong buhay na yan, no? Daw Hudas. kasi ito. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Booking na raw ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang plano ng kasalukuyang administrasyon. I-blackmail mo si Bangag. Amy, yan ang gawin mo. Sabihin mo, sige, ilalabas ko tong baho mo. Kung may mga video ka, may mga ebidensya ka, i-blackmail mo. Para hindi niya magawa nilang plano nilang masama mga kababayan. Natuluyang alisin sa political landscape si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Ang ombudsman application ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Jesus pa ang pangalan mga kababayan, no? Hindi bagay, dapat Judas, no? Oh, ginamit mo pa ang pangalan ni Jesus. Oh, mga kababayan, ang buntot na lang ang kulang. sina raw matapos mabigo sa unang dalawang pagsubok. Kaya hinarang niya na raw ito noon pang Mayo nang maghain siya ng reklamo laban sa top government officials kasama si Remulla dahil sa umano'y papel nila sa pag-aresto Bakit at hindi mo pagsubok sinali kay si BBM? Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI. Huwag niyong bigyan ng clearance. O kung sino man yang natitira dyan sa ombudsman, huwag niyong bigyan ng clearance yang si Remulla. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa yung clearance ha. Ewan lang natin bakit na-interview. Last day na sana na-interview mga kababayan, pinagbigyan kahit walang clearance. Ano ba yan? Dapat disqualified na. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong Bunjing. si VP Inday Bunjing Sara. din. Hindi lang daw ang VP ang punteriya, kundi ang lahat ng nakaupo. Sigurado si Pulong yan mga kababayan next time dahil andun na mga kababayan yung 51 billion na nila. Kanilang binibintang kay Pulong. Na hindi naman sa flood control mga kababayan, overall projects na yun. Kasama yung mga Davao Coastal Road, Bypass Road, iba't ibang mga proyekto mga kababayan. And in the span of 3 years. Masama ba? Bigyan ng proyekto ang lugar nila mga kababayan? Lugar ng presidente? Duterte, pati na rin ang kanilang mga kaalyado. Kung hindi Ikukulong lahat. Sasabihin pa rin na wala itong politika pero kulong lahat ng mga Duterte. pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Tapos mga kababayan, sasabihin nila, ipasa natin ang parusang bitay sa plunder tapos sasampulan nila si Sara mga kababayan. Ay nako, sige. Pag makaligtas si Sara dyan, kayo ang bibitay mga Sa animal. kanyang pagharap sa Judicial and Bar Council sa huling araw ng interview sa Ombudsman application, Dapat hindi nga in-interview yan dahil walang clearance iginiit naman ng kalihim na hindi niya gagamiting political tool ang Wow! Liars go to hell. Office of the Ombudsman sakaling siya ang Ginawa mo ng political tool ang pagka-DOJ mo? Anong ginawa mo magkatatay digong? maupo. The ombudsman has to be fair. How can we trust this idiot mga kababayan? Parang, ito lang ang pangalang Jesus. Ay nako. Hindi bagay sa kanya pangalan Jesus mga kababayan. Lucifer ang bagay sa kanya. Hindi daw siya, magiging bias mga kababayan. Magiging patas daw siya. Anong ginawa mo kay Tatay Digong Duterte ha? Patas ba yung animal ka? Fair. Sa akin naman, it has to be fair. Fair mukha mo. It should never be weaponized. Shut up! Wala pa raw siyang JDC clearance sa kanyang ombudsman at walang nananatiling clearance. pending ang mga reklamong inihain ni Senator Amy. Pero maghahain daw siya ng motion para agad itong ipa-resolve. Wow, agad. Sino ka? Hindi na rin pinatulan ni Remulla ang sinabi ng senadora na kasalukuyang nakararanas ng tremendous pressure at enormous bribe si Acting Ombudsman Dante Vargas Wow, para enormous ibasura bribe. ang mga reklamo. Sige, Vargas. Kapag ito, mga kababayan, na basura ito, tapos maging ombudsman yan si Boying, kuwaranto yan. Dahil in the first place, yan mga kababayan, disqualified, not qualified. Kuwaranto ka. Para sa agenda, Andrea Salve, Ay, nako. Billionaire News Channel.
Nagpaliwanag na Sorry po, Jesus. Sorry, Jesus. Tas, nadamay ang pangalan mo, Jesus, sa anong kabalastugan ni Boying, ni Jesus Crispin Remulla. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting kaugnay sa clearance issue ni Justice Secretary at Ombudsman applicant Jesus Oh, walang Crispin clearance. Remulla. Bakit in-interview? Ayon Suting, may ilang linggo pa ang kalihim para magpasa ng clearance. Ilang linggo? Final deliberations ng JBC. Maliban kay Remulla, wala pa ring clearance. Ito mga kababayan, no, ang JBC, mamimili sila ng, top 5 ba? Basta shortlist mga kababayan na siyang pagpipilian ni BBM. Sa 17, mamimili siguro sila ng 6 mga kababayan na shortlist. And then, papasa nila kay Bangag. Ngag! Pili ka, sinong gustuhan, no? Kunwari daw, patas-patas, ito ay Boying! Oh. Ganyan ang mga ugok mga kababayan na niluluto. Oh, ito na. Cooking show. Lutong Macau. PCO, Kunwari lang yan mga kababayan, interview. Felix Reyes. May pending complaint si Remulla dahil sa pag-aresto kay FPRRD. Hindi naman idinetali ang reklamo laban kay Reyes. The ombudsman himself or herself is the one who's prosecuting and investigating. Sayang si Martires mga kababayan, no? Allegations is probably so that he's dapat of good moral standing. Good moral ba yan si Ed Boying? Anong good ang moral niyan? Wala nga niyang moral. And good moral characters. Ang karakter din. Long overdue na Ginawa nila kay Tatay Digong mga kababayan. Hindi yan good moral. ang investigasyon ng administrasyon sa flood control scandal. Ayon kay VP Sara, Dito na naman tayo. Anyang Flood control. pinagtatakang issue ang gobyerno, kaya ito ikinasa. Yan mga kababayan. Ito na purpose. Dahil habang legitimate issue ito mga kababayan sige, magpalabas tayo ng legitimate issue. Kunwari lang naman magpapaimbestiga tayo. Dahil sabi ni VP Inday, one day kaya yan mga kababayan tugisin yung mga sangkot dyan. Anong ginawa nila? Wala, hindi umusad mga kababayan hanggang grandstanding lang. Ito pala mga kababayan, ang paggapang kay Boying para Plan C, makulong si Sara Senator Duterte. Porfi Joan Manalo. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang. Oo, andyan ang mga papeles Sino mga pumirma, sino mga involved mga kababayan, lahat nandyan. No need ng mga investigasyon mga kababayan kung talagang seryoso siya. Tuwang-tuwa si Bangag mga kababayan na tayo, binabash natin si Nagdiskaya, kita natin yung mga Rolls Royce, kita natin mga sirang flood control. Hoy, in the first place, nangyari yan sa panahon ni Bangag. Dapat siya rin ang sisihin yan. Tuturo niya lahat ng may kagagawan ng andyan yan sa JEA. sa budget. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng mga Too pagdinig sa little, Senado too late. patungkol sa flood control projects. Investigations, flood control scandal, pinunan ni VP Sara. Yan title. Too late na raw ang Parang Marcos kanta. Jr. administration sa pagsugpo sa Ay, anuman nako. ito. Alam naman na natin yung problema na Si Boying mga kababayan, binulgar din yan ni Bantag, na bumabatak daw yan. Sabi ni Bantag, dati daw, ewan na natin hanggang, pero ang anak niya, yun din ang issue, di ba? Bumabatak din. And then, eto mga kababayan, issue din, bumabatak. Sama-sama tayong babangag muli nga ba? Ito na nga ba ang kanilang, mga kababayan, tagline? problema na Ewan lang natin. sa flood control. Hindi lang sa administrasyon na ito, sa mga lahat ng mga dumaan na administrasyon, hindi lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Alam na natin yan lahat. Naging mayor ako 2010. Meron ng issue ng flood control, corruption. Matagal na yan. Kaduda-duda rin daw Lahat ng proyekto. ikinasa ang malawakang investigasyon. Sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes. Tumpak, mayroong niluluto. Tama talaga si Sara mga kababayan. Dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control, corruption. Ginapang na pala mga kababayan. Pagka-ombudsman. Pininindigan din ni VP Sara ang kanyang pahayag na may korupsyong nangyayari hindi lang sa flood control projects, kundi maging sa iba pang mga proyekto ng gobyerno. Isa na nga raw dito. Tapos ang ending niyan mga kababayan, ang kanilang kakasuhan. Ayun na, napangalanan na si Chis Escudero mga kababayan, napangalanan na si Pulong. Yan ang i-ombudsman mga kababayan, Ang Boying. school building program ng DepEd. Alam yun ni
President Marcos. Grabe, no? BBM. Hindi nila nakikita ang mga kababayan, yung mga reaksyon ng mga tao dyan dito sa pinaggagawa nila sa sa mga Duterte at mga kalaban sa politika. Kapal talaga ng mukha. Yun, during a meeting in Malacanang. Pero he looked the other way. Nauna na isa pa to! Ay, animal na to. House spokesperson Attorney Princess Abante Ito na princess, mga kababayan. Prinsesa ng lagim. maging ng ilang mambabatas Diyos ko, ang Lord. panata na ito. Nakatakbo Malayo pa ang November. pumunta si VP Sara sa Bicol Region pagbalik niya ng Pilipinas mula The Hague. Bagamat wala pa raw siyang fixed schedule, bibisita raw siya sa rehiyon para sa Peña Francia celebration at para magkaroon ng sectoral gatherings. Posible rin daw na magkita ang bise at Sinaga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Minsan napaisip tayo mga kababayan, sana itong lutang na lang ang nanalo, no? Dahil isa lang siya mga kababayan eh. Anyway, napatapon naman sa ICC si PRRD rin. Kahit sa bangag. Hindi siguro ganito mga kababayan. Masyadong malaki ang problema. Ito, complicated na mga kababayan. Complicated. Gusto sana namin na ma-meet yung mga local government officials nang hindi lang ng Naga, ng entire Bicol Wag na. Region kung kakayanin ng Sara, wag na. Hayaan mo na yan si Lenny dyan. schedule. Inaayos na rin daw nila ang kanilang schedule sa September 23 confirmation of Mananalo ka kahit walang tulong ni Robredo. charges ni former President Rodrigo BP Sara. Duterte sa ICC. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ay, malapit na pala, no? Ng Pangulo ang Malapit na pala mga kababayan, si Tatay Digong na husgahan sa preliminary mga kababayan. na mag-iimbestiga sa flood control Ito na namang mambubudol. Ito ng ilang opisyal. Hindi raw kasi masusolusyonan ng Kamara o DPWH ang problema kung sila mismo ay dawit umano rito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Ay, nako, bangag. Si Pangulong Bongbong Marcos kung parte na ba ng Independent Commission ng Ehekutibo. Ito hindi alam ang gagawin mga kababayan, no? O sadya nga bang nambubudo lang ito mga kababayan? Wala talagang balak. Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang kanyang, mga kababayan ha? Ang kanyang solusyon sa halip na tugisin, habulin, kunin ang perang nabayad na, ang kanyang solusyon, dagdagan na lang natin ng pondo. Madudoble na. Yan ang solusyon Ngag-ngag mga kababayan. I don't want to talk about until buo na Hindi pa namin nabubuo yung plano. Tagal! Isang araw lang sabi ni Sara, okay na yan. Ikaw, mag-iisang buwan na. We'll talk about this. Malapit na yan. Malapit na. Gumunaw ang mundo. Umugong ang pangalan ng Magalong matapos batikusin ng Kongreso sa pag-iimbestiga sa maanomalyang flood control project. Yan si Magalong, no? Habang tumatagal mga kababayan, bukang nagdududa din tayo. Ano ba talagang alam mo, Magalong? Baka mauwiling lang yan sa wala. Kapag ito mga kababayan, walang napangalanan si Magalong ni isa. Walang silbi mga kababayan yung kanyang pasabog dahil parang naaareglo. Habang tumatagal Magalong, nakakaduda ka. Kaya ngayon na ilabas mo na. Sino yung mga pangalang nakita mo? Nauna nang sinabi ng alkalde na hindi siya pabor na Kamara ang nag-iimbestiga sa mismong mga kabataan. Pakasuhan mo Magalong. Ganito rin ang sentimiento ng kauupo lang na DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi raw tama na iniimbestigahan ng task force ng ahensya ang sarili nila. Para sa akin, nagsalita na po ang Pangulo, magtatayo po siya ng... Ano kayang kaliskis ito mga kababayan? Sana hindi ito babangag muli din mga kababayan na ugali. Kamukha pa naman itong apo ni Ninoy mga kababayan na yung payat na papansin din. Independent Commission. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Sige, yan ang unahin mo ha. Pa-cleansing sa DPWH. Naiintindihan ko po nung panahon po na nabuo itong internal investigative committee o task force sa DPWH, wala pa pong sinabi ng ating Pangulo na merong independent commission. Pero ngayon po na meron na, tingin ko po, respetuhin na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. Huwag niyo sabihin yung independent commission mga kababayan, yung ng mga dilaw. Suggested sila mga Carpio Morales mga kababayan Conchita.
Hindi Ay, din nako. nagkomento si Dizon kung sino ang sa tingin niya ay dapat mamuno sa komisyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nagkainit Paano yung... Gamitin niya pala yung mga ano, di ba kung government mga kababayan, ombudsman, and then kapag yung mga contractor, hindi naman sila government, pwede direct criminal court na agad mga kababayan? Nagkainitan ng ilang kongresista sa flood control investigation ng Kamara mula sa pagsasapubliko ng financial assets hanggang sa pag-question sa mismong kapwa mambabatas. Ang detalye sa agenda report. Kanina nagkakagulo, away-away sila mga kababayan, sigaw-sigawan. Ang ending mga kababayan ha, dito sa huwadcom nila sa Kongreso, ang ending, sa halip na ipatawag si Zaldico mga kababayan para ipa-explain na, dahil ang DPWH hindi daw alam mga kababayan bakit mayroong ganyang napasok na budget para sa proyekto. Ang sabi nila, hindi kami naglagay niyan, hindi kami nag-request. Dapat summon mga kababayan si Zaldico. Anong ginawa? I object. Pinangunahan ni Abante mga kababayan. Wow, to the rescue. Walang napala. In short, mga kababayan. Pasado alas 12 na ng appear. tanghali. Ay, mga jablo, Sina ng tanghali. Pasado alas 12 Appear na ng time. tanghali. Mahigit 2 oras Lord. na magsimula ang unang ang tataba na nila, no? Infrastructure Committee sa mga maanumalyang Lalo na talaga niyang may balbas mga kababayan, at saka yung panot ng katabi niya. Silang lahat pala mga kababayan. Pati ito si Mura, Tapos ito si si Chihuahua. flood control project sa bansa. Saka yung nasa dulo, Pero lahat. hindi pa rin Udas. nakapagsalita ang ni isa sa 11 contractor na dumalo sa sesyon. Ilang beses kasing nagkainit Eto si Gagarin mga kababayan, paepal din. sa pagdinig. Gawa ng iba't ibang inihain na mosyon ng mga miyembro ng komite. Kapag yan, hindi mo nakokontrol ang emosyon mo. Umalis ka na dyan. Ang daling magalit mga kababayan. Parang mga lukarit na. Narito ang motion for Ang ngipin! full disclosure ni Akbayan Representative Chel Jokno. Ani Jokno, kinakailangan munang i-disclose ng mga miyembro ng joint panel ang kanilang financial and business Po, nasilbihan din mga kababayan. Nakitaan din natin ng silbi. Pinapadisclose niya mga kababayan yung nag-iimbisiga dyan na walang conflict of interest. para masigurong walang conflict of interest sa investigasyon. Paano yan si JJ Suarez? Yung may balbas, Ang tensyon sa pagitan ng House panel, nauwi pa sa isang motion to adjourn. Wow, pina-adjourn. Having ruled on the motion already, Congressman, but the full disclosure will be obtained from each and every member. How do we go about it? Tingnan natin na baka isa sa mga nag-iimbisiga dyan mga kababayan, mayroong parte dyan sa mga contractors. Should it be a written disclosure? Just to be clear about it, there is a motion to be approved, carried. Now, how do we implement that? Mr. Chair, I move to... Ilabas nyo yung bank statement. Ayaw, wala nang maiwan dyan mga kababayan. Kaya nagpa-adjourn pa mga kababayan ha? To adjourn. Nag-adjourn kayo? 30 mga kababayan sila. But in fairness, joke nagkasilbi ka rin. Kaya pansamantala munang sinuspit. Nating tulos joke na mga kababayan dahil bago pa siya. Wala pa siyang masamang ginawa. Tsura pa lang niya. House Public Accounts Committee Chair Terry Rito. Tsura pa lang niya. Naaprubahan naman ang motion ng Jokno at inatasan ang mga miyembro ng House Joint Panel na isumite through writing ang kanilang financial and business interests sa loob ng 5 working days. Pati SALN at saka bank statement. Tingnan natin. Sa ni na Deputy Speaker at Iloilo ito papansin, Garin. Ay, Gagarin. Representative Toby Tiangco. Let us not make the investigation personal. Wow! Pinatawag lang si mga kababayan, Tiongco. Ay, hindi si Tiongco, si Zaldico. Personal na daw. Personal na yan? Bakit personal para sa'yo? Kaano-ano pala kayo ni Zaldico? Work together so that in the Wow! 2020 Work together para malusutan natin ito. 6 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit. Sabi ni Bangag, mayroon pa ding singit. Ungas. Tingnan natin mga kababayan kung pipirmahan din ni BBM yan ha. Pero sabi ni Baste mga kababayan, pautot na lang daw ni BBM yan dahil kung hindi niya pipirmahan mga kababayan, uulit muli yung budget sa 2025 which is the most corrupt. Either way mga kababayan, talo tayo. Ay nako. Na flood control project. Mr. Chair,
Yun na nga ang problema, no? Mitchicha. Unang ginawa to, I was against. Nakala natin si Mura ang nagsabing Mitchicha. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Under the name of Lokohan. Oh, kunwari lang, Chongko. Ang insertion sa PICAM as proponent. Ayaw nila ipatawag, no? Si Abante, mga kababayan, grabe. I object. Billion 803 million. Ang 693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Lusot na. Comsec, can you show this? Para lang sa hindi. Mr. Chair, with due Wait, I have the floor. I have the floor. Ayun, mga kababayan. I have the floor. Ganyan, mga kababayan, nila ipa-stop. Guguluhin nila, mga kababayan, yung talagang nakakapunto na. Guguluhin nila and then suspended. Just to run. I have the floor. On the record, Mr. I have the floor. He did not refuse to Suspend. I have the floor. Motion to suspend. Oh. Style nyo, bulok. Kapag na ko-corner na sila, mga kababayan, guguluhin nila and then masususpend. Nag-ugat ito sa mosyon ni Caloocan Representative Egay Erice na imbitahan sina former House Appropriations Committee Chair Zaldi Co at Senate Finance Committee Chair Grace Poe sa pagdinig. Pati si Grace Poe pala, mga kababayan, dapat managot. Sa budget insertion. Yung tumawa sa itsura ni Marcoleta, mga kababayan. So, joke device ganda. Sabit! Limang contractor firm mula sa 16 na inimbitahan ng House Joint ang hindi dumalo sa unang hearing. Ang wawaw yun! Yung nakayuko lang, mga kababayan. Kulong kayo. Ang problema to, mga kababayan, kung ikukulong sila sa Kongreso, hindi sila makakadalo sa hearing ni Marcoleta. Alam naman natin sa Kongreso, pagtatakpan yan sila Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Dumalo rin si sobrang paepal, mga kababayan. Secretary Manuel Bunoan sa pagdinig at kinumpirmang may dalawang ghost yung si Bunoan, project sa Bulacan. Papadalhan ng subpina ng House andyan na naman siya, mga kababayan. Hindi dumalo sa kanilang unang hearing. Andyan na naman siya. Naman si Ridon na magiging evidence-based ang kanilang maganda ang boses, no? Investigasyon sa mga flood control projects sa bansa. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.